Okay, so napakaganda na may mga keyword tayong nakita per group. Tatlo kami, family, maturity, at saka personal. So, ibig sabihin, yung mga salitang yan, napaka-importante sa multiplication ng church. Amen? Kasi kapag ang nag-multiply, yung immaturity, ang pangit. Di ba, no? Negative. Tapos, ang nag-multiply, yung hindi personal. Ayan. Okay. Walang impact. Okay? So, yan po yung sinasabi natin mga kapatid. Now, ganito po. Sa pag-i-start po natin, ang pag-uusapan na po natin ngayon mga kapatid, when we say G12, ang ibig sabihin po ng G, meron po ba nakakaalam? Anong G? Okay. God of 12, gano'n po ba? Okay. Sa original po, kasi pwede naman natin tawagin group or mga kung ano pa, pero ang original po na idea is government. Meron pong nagsabi na ang Bible, according to sa mga research, ang number 12 daw po ay nagre-represent ng government. Kaya nga sa Bible, di ba, mapapansin natin, merong the 12 tribe. Bukod sa 12 tribe, ano pa yung issue na may 12? 12 disciples. Ano pa? 12 days of Christmas? Di ba? Meron din, di ba, yung sa ano, yung 12 babae na anak ni, ano? Hindi, yung isa alahi ni ano ni Abel ba si Cain. Yung parang nagkaanak siya ng 12 princess, 12 princess. Okay, 12, di ba? Meron pa po ba tayong alam? Ay, how about sa langit, yung 12 ano? Di ba meron din ganon? Okay. Parang nanguhula na lang tayo, no? So, sa madaling salita, makikita natin na ang salitang 12 ay hindi lamang siya nagsasalita ng numero. Okay? So, totoo nga naman, pwede naman tawagin G4, G5, di ba? X4. Pero kaya po natin tinawag na G12 dahil nagsasalita yan ng government. Ano pa ba ang ibang salita sa government? Pag sinabing government, ano pa yung ibang salitang pwedeng lumabas? Po? Administration. Ano pa? Pamamahala. Tagalog, yun din yata yung administration. May kinalaman din sa authority, di ba? Pamumuna. Di ba? Govern. Sakop. Di ba? Leadership. Okay. So mga kapatid, pag-uusapan po natin, paano magaganap na mapangungunahan ng isang Kristiyano? Kasi, kay pastor, kay leader, basta Kristiyano mga kapatid, we are called to win souls and make disciples. Hindi natin dapat paghiwalayin yun. Kung magaling tayo at magkano ang gasto sa pag-aakay, dapat ganun din ang gasto sa discipleship. Amen. Okay? So, kasi nga, hindi pwedeng paghiwalayin eh. So, dalawa yung sinabi ni Lord, go and make disciples. At, pansinin natin, kasi bago tayo pumasok sa process of implementation, bago binitawan ni Lord yung Great Commission, mapapansin po natin, hindi siya gumawa ng manual, bagkos gumawa siya ng prototype. Tama? Alam mo ba natin yung prototype? Pag sinabing prototype, ang ibig sabihin, example, model. Okay? Nung ako po may pinuntang isang subdivision, yung somewhere in Santiago, kasi may itinatayo doon na kamelya. Okay? Eto ngayon, ang ganda nung may mga bandera pa, tapos kamelya, siguro magaganda bahay dito. Pagtingin ko, iisa lang. Ang ganda-ganda, kaya lang iisa lang, nasa gitna pa. Ano yan? Ano tawag doon? Model house. Okay? Si Lord, bago siya nag-utos ng go and make disciples, ginawa muna niya. Okay?
Baka mamaya ganun tayo ng ganun sa church, mag-akay ko, ikaw nga hindi nag-aakay. Gusto ko maging malinaw to mga kapatid. Amen. Okay? So baka mamaya mas magaling pa yung mga sa pastor natin, baka mas magaling pang mag-akay ang member. Mga leaders natin sa church, baka mas magaling pang mag-akay yung mga member. Okay? Tayo yung tumatayo, tayo nagpapasya, tayo nagdidesisyon. Baka itong akay kaluluwa, hindi natin master. Tapos yung discipleship, hindi natin master. Tayo nga yung binigyan ng authority ni Lord. Ano pinaggagawa ho natin kung hindi natin master ang akay at alaga? Di ba? So, pagpaumanhin niyo na po yung bibig ko medyo minsan pero ano lang ho yun. Kumbaga, meron lang akong gustong paanohin talaga. Okay? So, pasintabi lang po yung bibig ko, no? Okay. So, government, pamamahala. Paano matutupad yung Matthew 28, 18 to 20 sa ating church? Paano yung process? So, may apat lamang pong bahagi. May apat na bahagi, mga kapatid, sa process of implementation. Okay? Tawagin natin yung phase 1. Okay? Yan. Dito po magsisimula kung naghahangad po tayo na matupad itong Mateo sa atin. Okay? Kasi po, ito, siguro banggitin ko na rin mga kapatid. Kung darating po ang panahon na itong salitang G12 halimbawa, medyo magiging kontrobersyal, alisin na nga natin. Sapagkat in the first place, ang pinag-uusapan naman natin Matthew chapter 28. Tama. Di ba? Pero, dahil ang laman naman nito, ang content ng G12 kasi ito din naman, pero hindi naman masama kung mawala yan. Ang masama ito mawala. Di ba? So, kasi mga kapatid, kasi medyo, pag hindi kasi naintindihan yung salitang G12, akala nila panibagong sistema na ina-adapt ng simbahan. Hindi po. Okay? Kaya nga banggit ko kanina, ito bang Matthew chapter 28 o yung vision? Kasi pag sinabing G12, to win souls and make disciples, yun ang vision. Anyway, kahit wala namang G12, meron na nito Diba? So ang tanong, pagbobotohan ba o hindi? Hindi. Kasi mandate yan ng may authority Diba? So dapat ito ang ginagawa ng simbahan. Ngayon, ito lang naman ay mga according sa mga karanasan ng mga naunang nag-G12 mga kapatid. No? At kahit anong denominasyon and even Methodist mga kapatid, ito yung nakita na process of implementation. Ang number 1, create spiritual movement. Okay? Create spiritual movement. Dito sa creating spiritual movement, okay, when we say movement, hindi monument. Pagkilos. Okay? Pag sinabing movement, malalim, hindi ito artificial. Bakit nagagawa ng magulang na paaralin ang kanyang mga anak kahit kanta hirap-hirap na? Kasi merong nandun sa loob na pagkilos, pagmamahal ang tawag. Movement. Okay? Bakit merong mga nangyayaring na itatayong mga organisasyon na bago? Bakit? Sapagkat merong nabubuo na pagkilos sa loob ng kalooban. Movement. Okay? Ngayon, kailangan makapag-create tayo sa church, okay, ng tinatawag na spiritual movement. At sino ba ang inilagay na pinuno ng Panginoon sa iglesia? Ang ulo ay si Jesus, tama? At nagtalaga siya ng pastor upang alagaan ang tupa, tama? Diba? At siyempre, meron tayong mga council na tumutulong, okay, sa pamamahala ng iglesia. Tama, di ba? Okay, now, ganito po yun. Now, kasi gusto ko po malinaw. Si Jesus, then ito yung mga pastor natin, and then, ito yung mga leaders po natin sa simbahan. Lahat po ng yan, mga kapatid, ay nagkakatuwang-tuwang. Okay? Now, ganito po.
Tingnan po natin ito. Meron pong 4 na bagay na dapat para magkaroon ng spiritual movement. Number 1, personal renewal. Hanggat hindi kaya nga yung yung mga pastor natin, lumabas sa kanila yung word na personal. 'Di ba? Kapag hindi nagkaroon ng totoong personal renewal, una ang pastor, pangalawa ang mga leaders, huwag tayong umasang may lalago at delikado kung lumago. Nagigit ko ibig ko sabihin? Pili mo walang personal renewal, walang pagbabago, walang brokenness na naganap, dumadami. So ito po mga kapatid, personal renewal. Ano ba yung dapat na mabago sa akin? Alam niyo po, bahagi ng aking naging na personal po na buhay, may dinil sa akin ng Panginoon. At yung bagay po na dinil sa akin ng Panginoon, iniakyat ko talaga ng bundok, mga kapatid. May mga bagay na inayos po ako, may mga bagay na umamin po ako kahit sa harapan ng kongregasyon. Sabi ko, may nagtanong sa akin eh. Hindi ko lang maidetalye masyado yung tanong, pero ang sagot ko, kasi naging mayabang yung pastor niyo. Inabi ko po talaga. Inamin ko po yun. Kasi may mga bagay na, at hindi lang dahil inamin ko for the sake na para makorner sila, si pastor nga, nabago na. Hindi po. Dito sa process mga kapatid, maiintindihan natin bakit lalago kapag may personal renewal. Hindi artificial. Kasi kapag yung personal renewal, artificial din ang paglago. Tama, di ba? Alam niyo, nung binabanggit ko po ito sa Grace UMC sa Caloocan, may mentoring pong nangyayari. Tinanong ko sila sige kako, kapag hindi personal at hindi totoo ang pagkaunawa sa discipleship, ano ang pwedeng salita na, ano bang tawag doon, yung parang maihahalin tulad o maglalarawan? De kanya-kanya silang nasagot, parang ganito daw. Natawa ko doon sa isa, pinagtawanan namin. Ang sagot niya, dextrose. Ano dextrose? Sabi ko yung hipag ni Pastor Jordan Manyabat kay Ate Lina. Sabi ko, ba't ako dextrose? Teka, Pastor, paliwanag ko muna. De, pinaliwanag na. Kasi kapag ang winning and discipline, parang dextrose yan eh. Pag yan itinusok mo sa balat mo at hindi sumapul sa ugat, mamamagalang yan. Ilan sa atin dito yung Lagunang Church natin magalang? Di ba? Baka parang lobo lang yan. Pag pinutok mo ng ay, nasa yung church namin? Ano nangyari? Di ba? Ang natira, building. Alam niyo ba sa US, ganyan po nangyayari ngayon. Meron po akong madalas nakausap sa Amerika na ikinikwento, nakakalungkot ang mga churches natin. Alam niyo, ang mga nakikinabang ibang grupo, nirerentahan na lang. Di ba nakakarating na rin sa atin? So kaya nung natawanan kami, ginawa ko ng katatawanan. Tingnan mo nga kaya kung katabi mo, yung maturity niya ba, magalang yan. Akala mo mature, magalang pala. So tama nga naman. So naget niya ibig sabihin mga kapatid, pag tayo nagkikrisya-kristyanuhan, papasok tayo sa langit-langitan. Diba? Tatanggap ng blessing-blessingan. Pag binuksan mo yung langit-langitan, impyerno pala. Langit-langitan lang yun eh. Diba? So ito mga kapatid, personal renewal. Okay? So kailangan mga kapatid na parang si Abraham. Diba? Nagbago siya eh. To the point na, at kailan mararanasan mga kapatid yung personal renewal? Yung brokenness. Yung namulat yung mata mo mismo, ikaw mismo nagkaroon ng pag-amin, nagkaroon ka ng ang tawag dito, ano pa? No, yung personal na pagbabago mga kapatid. Yung aaminin natin, ako ba? Yung ako ba? Pag sinabi ko, black ako, bakit? Dapat bang mabago yan? Yung bang bibig ko, kaaya-aya ba ito? Yung bang mga paraan ng pangungure ko, kaaya-aya ba ito? Personal yan to mga kapatid. Amen. Amen.
Ayan, baka chismosa tayo. Tayo, usapang leader. Baka tayo advice na magmahalan kayo, tayo may kaaway. Hello? Kasi, hindi yung kaaway natin ang problema, baka tayo pala away. Personal yon. Okay? Sa mga kapatid, alam niyo po, nung ito po unti-unti lang naman, bagay, sabi nga from glory to glory. Amen? Kaya huwag tayong malungkot. Huwag tayong malungkot. No? Sabi mo sa partner mo, partner, huwag kang malungkot. Unti-unti lang yan. Di ba? So ngayon mga kapatid, no, yung personal na pagbabago na ito, nahahalata, naaamoy. Parang ganito, di ba? Kung tayo, leader, usapang leader na lang din naman tayo eh. O leader, di ba? Maamoy at maamoy talaga kapag ang attitude natin pangit. Hindi lang makapagsalita, leader ka eh. Baka nga hindi lang makapagsalita kasi may pera ka eh. Pero hindi ka lang maikorek eh, kasi baka hindi maibigay ang 13 months eh. Baka hindi ka pa nga mag-tights eh. Diba? Hindi, usapang leader lang mga kapatid. Okay? Kasi personal to eh. Nakita niyo si Jesus, anong ginawa niya? Sabi niya sa mga alagad niya, disciple to, hindi member. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Sabihin mo sa mga member yan, iiwanan ka. Pero pag tunay na disciple, hindi kayo iwanan. Kasi alam niya ang ibig sabihin ng discipleship eh. Ano uli meaning ng discipleship? Putting human beings back into order. Totoo po ba may i-order din sa attitude natin? Baka mamaya, yung pamaypay mo, akala mo mainit lang, pero naninyismis ka. Kala mo. Pag lalaki naman, pamacho pa, pero nakachismis na pala yun. Mga kapatid, iluluhod talaga natin to kay Lord. Alam niyo, nung umakyat po ako ng bundok, personal po, walang nagtulak sa akin. At alam ko ang banal na espiritu. Nung umakyat po ako ng bundok, mga kapatid, iyak ako ng iyak. Ang daming nire-reveal ng Lord. Nag-fasting po ako. Yung kahinaan ng aking katawan, mga kapatid, doon ko naranasan. Grabe. Yung hindi galante yung utak mo. Kasi pag galante utak natin, ang dami nating naiisip eh. Di ba? Lalo pag umaga, kunya sa bahay, galante utak mo. Linisin mo na. Yung pa. Ba't iniwan mo yun? Pero di ba pag mahina tayong katawan natin, gutom, hindi tayo makapag-utos. Isunod na, maawa ka na, huwag mo nang kunin mo na lang. Pero mga kapatid, yung fasting, it is not about dahil ginugutom mo yung sarili mo. Pero yung time na i-relax mo muna hayaan mo muna yung isip mo, huwag masyadong malakas. And then, yung espiritu muna natin. Okay? So, okay, tutuloy po natin. Tayo po muna yung mananalangin sa Panginoon.